Sinagot niya yung mali niya, gina-justify niya pa yung mali niya, pero mali na naman. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Minsan matuto na lang tayo na maging humble, umamin ng pagkakamali. Ito mahirap dito kay Vlogger Libayan. Hindi marunong umamin ng pagkakamali. Mali na ipagpipilitan pa. Mali na hinahangaan pa ng mga kabobo niya, yung mga followers niya. Di ba? Okay, eto. Panoorin nyo naman yung sagot niya. Meron pa siya dito. Merely cursing or using bad language out of frustration in the course of driving without directing it to another person will not constitute road rage. Ayan, binasa niya ngayon yung sinabi ni Fiscal EJ. Ito naman ang kanyang justification dun sa una niyang sinabi. Okay? Kasi sinabi, kailangan i-direct mo sa ibang tao. Di ba? I-direct mo sa ibang tao. Nung sinabi ni Fiscal EJ na dapat i-direct mo sa ibang tao, parang napakamot sa ulo siya. Paano ko ito ilulusot? Paano ko ito ilulusot? Na mali yung sinabi ko nung una. Palpak yung sinabi ko una. Paano ko ito ilulusot? Eto, palusot niya. Panoorin niya, ha? Panoorin niya. Tulad nga ng sinabi ko. Paano? Kapag expression niya lang. Pero meron siyang kaaway. Tapos inako yun nung kaaway niya. Sabi niya, minura mo ko. Ganito. Meron kang kaaway. Road rage nga eh. Okay? Nagkaaway. May kaaway ka. Okay, away kayo. Away. Tapos, may expression ka lang. Diba? May sinabi kang mura. Expression mo sa sarili mo. Okay? At sinabi nung kaaway mo, inako. Hindi niya inako. Yung kasabi niya kasi, ina ako. Parang ganun eh. Inako. Ibig sabihin sinabi niya, ba't mo ako minumura? Yon. Parang ganun. Diba? Sa kanya, sabi ni Attorney Libayan, ni Vlogger Libayan, na expression lang daw yon. Kaya, hindi maaaring gawing paglabag yon sa road rage na ipinapasa ng mga tulpo. Okay? Pakinggan nyo. Hindi, expression ko lang yun. Hindi, minura mo ako. Hindi! I'm not directing it to you. Di ba ang laking problema? Laking problema kasi hindi daw dinirect yung expression na yun. Gusto nyo, ito example. Sample lang ha, example lang. Example. Huwag magagalit. Pakitakpan yung mga tenga ng mga sensitibo. Nanari, mamane ko, biglang may sumagi sa akin. Expression ko, putang ina ka! Expression ko yon. Tapos sabi nung kaaway mo, minumura mo ako, hindi! Expression ko lang yon, putang ina ka! Tapos sasabihin nung kaaway mo, minura mo ako! Ba't mo ako minumura? Hindi nga, expression ko lang yun, putang ina ka! Pasensya na for using this word, pero importante kasi ma-emphasize ko eh. Sa madaling salita, yung putang ina ka, ay expression ko lang daw yun. So hindi pwedeng maging yun, road rage. Kasi pwedeng it's just an expression. Okay, palitan natin. Tamaneo ako. Biglang may tumawid. Gago ka! Tapos sabi nung, gago ka din! Ba't mo? Expression ko lang yun. Yung gago ka, expression ko lang. Hindi naman para sa'yo yun. Para sa akin yun eh. Gago ka! Bumuelta. Nagigets yung ibig ko sabihin? Hindi niya parang sinasabi ni Vlogger Libayan, yun daw ay isang expression lang na hindi pwedeng gamitin sa road rage kasi medyo malabo. Kasi anong malabo doon sa gago ka at sa PI mo? Dinirect mo nga eh.
Hindi po kay Libayan to, expression lang po ito. Ulitin natin pakinggan yung sinabi ni Libayan. Road rage. Mm. Tulad nga ng sinabi ko. Paano kapag expression niya lang, pero meron siyang kaaway? Paano? Tapos inako yun. Inako? Yung kaaway niya. Hindi inako, Sabi niya, minura mo ko. Hindi, expression ko lang yun. Hindi, minura mo ko. Hindi, I'm not directing it to you. Diba, minura mo na, hindi pa dinirect. Parang si Kim Chu lang. Ay, mas matalino pa nga si Kim Chu Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ang labo ng palusot niya dito. Minura mo na, harap-harapan, tapos pwede niyang i-argue na expression niya lang yun? Argument yun? Expression ko lang po yung magmura. Minura mo ko, harap-harapan. Expression mo lang yun. Ulul ka, ganon. Ulul. Expression ko lang po yun, hindi po para sa inyo. Bakit ka nakaharap sa akin? Anak ng wewe naman. Ganon ang ano niya, ganon. That's why it's so vague. Masyado daw That's malabo. a problem. Malabo daw ang ganong klaseng batas. Sabi ko, ang malabo lang ikaw. Nagigets nyo? Kasi ang argument niya dito, the law should not be vague, malabo. Alam mo, hindi naman malabo yung batas, ikaw ang nagpapalabo doon sa batas. Ikaw ang malabong kausap. Obvious ba, cursing another person? Expression ko lang, yun ang palusot mo. Anong klaseng palusot yan? Malabo ka talaga. And you know very well at pinag-aralan natin yan Na there are characteristics of laws. dapat Ang isang characteristic ng isang batas dapat hindi siya vague or ambiguous. hindi siya malabo, ikaw ang malabo mag-interpret ng batas. Sa totoo lang, ikaw lang po ang malabo sa interpretasyon ng batas. Ang linaw na nga doon, no? Cursing another person. Ilulusot mo pa. Alam mo, pagtatawanan ka ng judge. Sa totoo lang, pagtatawanan ka judge, sasabihin mo doon sa judge sa husgado, Your Honor, hindi ko po siya minura. Expression ko lang po yun. Tapos sasabihin mo kabilang, sabi mo ulul ka, gago ka, tapos sasabihin mo expression mo lang. Your Honor, it's just my expression. It's my freedom of speech. Sakit mo sa bangs? Libayan, ang sakit mo sa bangs talaga. Hindi na dapat kita papansinin eh. Pero nung napanood ko to, tawa ako ng tawa. Anak ng weting na palusot yan. Kaya, no wonder talaga yung kaso mo, nagkakaganong-ganon eh. Sige, kayo na lang mga kababayan. Tatanong ko kayo mga kababayan. Nagawa yung dalawa. Nagmura to isa. Ang palusot niya, expression ko lang yun. Tatanggapin mo yun? Sige nga, kayo sumagot. May kaaway kayo. Minura ka. Nagmura ka. Habang may kaaway ka, gago ka. Ang tanggapin mo ba na expression lang yun? Hindi, tatanggapin niyo po ba na expression lang yun ng kaaway niyo? Doon palang nakasagi ako, sana pala nagmura ako eh. Di ba na? Kunwari lang, nagmura ako doon ha. Utangin na glass ka. Sinabi ko, ganun. Biglang di ba? Sa pagkalababa nung mag-asawa, ba't mo kami minura? Hindi po, expression ko lang yun. Baka lalo kami mag-aaway nun. Ano expression mo? Nagpapalusot ka ba? Hindi po, expression ko lang, gago ka eh.
Oh, binura mo na naman kami. Hindi po, expression ko lang yun. Freedom of speech ko po yun. Diba? The law is not vague and ambiguous. Lalo siguro nagka-anuhan to, no? Meron pa nga yan eh, yung ano, tama kayo, yung sign. Ayaw niya kasing tanggapin na yung road rage ay merong isang partido. Hindi lang iisa yun. Ang pinagpipilitan niya kasi, yung kanyang prinsipyo na expression ko lang, paano kung namura ko lang sarili ko, o na, alam mo yun, labo talaga nito eh. Oh, di ba? It should not be vague or ambiguous. Hindi talaga. Ikaw lang ang malabo umintindi. Alam mo yun? Ikaw lang ang... Paano pag inako niya yon? Inakuin niya talaga. Inago mo Nag-dirty finger siya. Ata. Inako nilang lahat. O di kulong siya lahat. Nag-dirty finger. Oh, ano yan? Hindi sa'yo yan. Para sa akin to. May kaaway ka, ha? Ano ginagawa? Nangungulangot lang po ako. Hindi isara sa'yo yan. Para sa akin yan. Ginaratan mo ako eh. Hindi nga para sa akin po to. O, ito, kita mo? Hindi para sa'yo yan. Para sa akin to. I cannot believe that this is a lawyer. Honestly. Pati dirty sakit. Nag-dirty finger siya. Inako nilang lahat. O di kulong siya lahat. Ba't nila aakuin lahat? Kung sino lang yung kaaway niya, yun lang aako. Kung kanino mo lang itinapat, yun lang aako. Ano yung ginanon mo lahat? Ano ka, si Mr. Bean? Diba? Kunwari lang, halimbawa lang may kaaway ako. Nakaaway ako. Sira ulo to. Kayo lahat. Kayo, pati nasa likod ko. Kayo. Inako nila lahat. Dinimanda ka. Hala ka. Anong merong utak ka, sir? Ano nangyayari sa'yo? Siyempre hindi aakuin ng lahat kung kanino mo itinapat. Kung sino kaaway mo. Pambira naman. Naalala ko talaga si Mr. Bean yung gumagalong ganun. Kulong siya dahil doon sa kanila. Alupit mo. Because it's vague. It's ambiguous. Paano naging vague ang umarat ka sa isang taong kaharap mo? Isipin mo nag-away kayo. Ginaratan mo. Hoy, ginangaratan mo ako! Hindi yan sa'yo, para sa akin to. Narot! Hindi para sa'yo yan, para sa akin to. Malabo talaga itong batas na to. Lalo na kung ikaw mag-i-interpret. Buti na lang talaga hindi ka naging huwes. Sira ulo talaga no? A joke. Talaga, you are a joke. You are a joke. Ay nako, eto lang pasensya na pero ewan ko ba anong meron dito sa na to, sa vlogger na to. Mabihira. Ay nako, alam mo Alex, hindi ko pwedeng i-let go ito kasi maraming naloloko itong kababayan natin. Marami itong nabobola. Hindi ho dapat mapaniwalaan to ng mga kababayan natin. Hindi ho malabo yung batas. It says, cursing nakaharap mo. Cursing, sabihin, ikaw yung kini-curse. Ang tawag dito, binabad sign yung kaaway mo. Anong malabo dun? Walang malabo dun. Ang malabo dun, pag yung palusot mo malabo. Diba?
Sabi nito, makablog lang talaga at kumita kahit mapahiya. Diba? Kayo bang mga nagsasabing next topic na mga kabobo ba kayo? Nasasaktan kayo? Nasasaktan kayo? Eto nga tingnan nyo ha. Sumagot si Fiscal EJ to Attorney Libayan. Ayan, mga sagot niya. Kasi sinasabihan pa siya na pinagtanggol daw ni Fiscal EJ kami. Ako at saka si Melo Yap. Hindi ko kami pinagtatanggol ni Fiscal EJ. Hindi nga kami nag-uusap niyan eh. Nagkataon lang talaga na tama yung interpretasyon namin. Nagigits nyo? Isang piskal po yan ha. Hindi ko naman sinasabing masigit siya dun sa abogado. Pero itong piskal na ito, grabe ho. Kaya nga piskal Malamang ho, puno ng kasong inaasikaso ito, di ba? Alam nyo naman ang trabaho ng isang piskal. Sa kanila lahat ng mga kaso, pinapasa. Ito nga sabi niya, ang paggawa ko ng elements sa hindi pagsalba kina Banat Bay o kay Melo Yap, even without those elements, ibig sabihin kahit wala dun sa mga binanggit niya noong una, I think they believe they can adequately argue their case against you on this issue. Sa madaling salita, hindi man sinasabing direkta ni Fiscal EJ, ibig sabihin, we have a point. We have a point in arguing this issue. Diba? Na sinasabi nga dito na napaka-importante na eto, I also disagree with you on this issue. Okay, number 2. I disagree with you on this issue, most especially on your example that a motorist who merely curses or uses bad language out of anger or frustration can get imprisoned under this proposed law. Ang argument kasi ni Vlogger Libayan, pwedeng makulong pag nag-curse lang o di kaya ano ba yan? Curses or uses bad language. Yung una niya sinabi. Diba? Through this law na pinapasa ng mga tulpo. Sinabi ni Fiscal EJ, I also disagree with you on this matter. Ibig sabihin po, mali. O sa tingin ni Fiscal EJ, hindi po tama ang interpretasyon ni Vlogger Libayan. Eto pa number 6. Kasi pinagpipilitan ni Libayan na kinakampihan kami. Hindi po. Ang sagot nga ni Fiscal EJ, number 6, issue hindi tao, di ba? Stick lang tayo sa issue, Panyero. Let us refrain from making insinuation na kampi ako sa mga taong galit ka o galit sa'yo. Barado talaga Di ba? Ito talaga ito yung abogadong may dangal. Abogadong alam mong astang abogado. Yung isa talagang vlogger ang asta Konti na lang, malapit ka na kay Hindi, walang biro Vlogger Libayan, konti na lang, malapit ka na kay Nino. Konti na lang. Kumakanta ka na ngayon susunod baka sumayaw ka na rin. Alam nyo, hindi pinagtatanggol kami ni Fiscal. Ang sinasabi lang niya, mali talaga yung intindi ni Libayan na ang road rage ay yung ikaw lang mag-isa. Ang sinasabi dong batas na yon, dapat meron kang kaaway. Doon sa batas na yun, ha? Yun yung sinasabi nung batas na yun. Na pinagpipilitan ni Libayan sa kanyang interpretasyon at sa kanyang kapirasong pag-unawa na magmura ka lang kahit wala kang minura, mag-curse ka lang kahit hindi mo minura. Ngayon binago na nga niya Isipin nyo ang bilis niya magbago. Magmura ka pero sasabihin mo expression mo lang. O kaya naman, mag-curse ka pero para sa'yo, hindi para sa kanyang kaaway mo.
Suko na ako dito. Brad, suko na ako dito. Ewan ko kung binigyan na kita ng pagkakataon eh. Wala talaga, Brad eh. Wala.